Yo, 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 everything goes dito lang sa ating channel mga buds. So, syempre, ang gusto kong pag-usapan natin ay itong ah, pagbabalik kuno, no? Pagbabalik daw ni John Jones sa UFC. At ito ay tinatawag na UFC White House. Although matagal pa naman yun, no? 2026 July pa dahil sa pag-celebrate nila ng 250th anniversary, no, ng independence ng US from Britain, no? July 4, 1776. So 250th anniversary nila next year pa. So kailan lang may tweet itong si John Jones na sumali ulit siya o pumasok siya sa isang testing pool ulit, no, ng probably USADA. So ano masasabi natin doon? Medyo hindi natin alam kung nagtotroll to, no, nang aasar ng trip itong si John Jones. Dahil matatandaan natin, kaka-retire lang niya, no? Wala pang 3 weeks, no, kung nag-retire siya. And then ngayon, balik na naman siya. Though matagal na naman yun. Matagal pa naman yun, no? So, meron pa siyang 1 year to train. And then, ang medyo nakaka-weird lang doon is yung ano niya, no? Yung actuation niya. Dahil nga syempre, alam ng tao na nag-retire na siya dahil si Aspinall yung kalaban niya. Parang ang pakit niya naman, no? Nag-retire siya dahil eto na yung parang sinasabing nagiging katapat mo and then bigla ka nag-retire. So yung mga tao, matindi yung backlash, no? Matindi yung galit na, alam mo yun, naramdaman para kay John Jones kasi hinintay nila yung laban eh. Magre-retire lang pala. So parang naasar, bakit hindi ka na lang daw nag-retire agad nung pagkatapos mong makalaban at matalo si Stipe Miocic, no? Pero yun na nga, undisputed na si Tom Aspinall bilang heavyweight, champion sa UFC. Kape muna tayo. So, pero si Dana White talagang ano niya, no, todo suporta pa rin sa John Jones at naniniwala siya na talagang lalaban si John Jones itong sa UFC White House. So pinaplano nila yan. Si Donald Trump yung mag-host doon at matinding ano yun, no? Event yun at security doon, syempre sa White House ba naman no? Bahay ng presidente ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, kung hindi man pinakamakapangyarihan. So napakaganda nun at once in a lifetime yun, no? Once in a lifetime yun. So kaya tatad na rin nila yung card na yun, no? Na may napabalita na parang si Conor din babalik, no? Hindi pa natin sure. Sabi nila si Chandler yung makakalaban ni Conor. Pero kasi kung si Chandler yun, di ba recently talo si Chandler, no? Si Michael Chandler. So hindi natin alam kung si Michael Chandler ngayon pwedeng siya or pwedeng kung sino ang matunog sa panahon na yun, no? Since 2026 pa yun. Okay, so everything goes here sa channel natin. Ito pa recently, no? Parang nagsabi si Sean Strickland, no? Na pag na takedown siya, inahamon ni Dricus Du Plessis, ito si Sean Strickland, na pagka na takedown siya ni Khamzat, magbebet siya ng $10,000. So, $10,000 every takedown, no? So, pagka hindi siya na takedown ni Khamzat,
nag-attempt si Khamzat, di siya na-takedown, 10,000 yun, panalo siya laban kay Sean Strickland. Kung si Sean Strickland ay kumasa. Wala pa tayo nababasa o naririnig kay Sean Strickland kung hinamon niya yung hamon, no? Kung pinatulan niya yung hamon ni Dricus. Pero kaabang-abang yun, no? Napakaganda na. Kilala naman natin na kung gaano katindi, no? Sa takedown itong sa wrestling itong si Khamzat Chimaev. Boris the Wolf. Pero tignan natin yan kasi matindi rin naman ang takedown defense nitong si Dricus, no? Si DDP. So napakagandang laban nun. Malapit-lapit na yun, no? Isang buwan na lang, guys. Hintayin natin. August yun. August. Ito ngayon, next week, retirement fight ni Dustin Poirier versus Max Holloway. So maganda rin laban yan. Kasi last fight na lang ni Dustin Poirier. So napakaganda rin laban yan, bakbakan yan. Kaabang-abang yan. At laban bukas, no, linggo. Laban bukas, Derek Lewis. Hindi ko alam kung sino yung kalaban niya. Ito, touch ko na lang dito. So maganda rin bakbakan to kasi heavyweight to. Pwede rin to maging contender si Derek Lewis pag nanalo siya rito. No, isa sa pwedeng makalaban ni Tom Aspinall. So speaking of Tom Aspinall, wala pang na-finalize na laban kung sino yung makakalaban niya for heavyweight belt, no? Kasi siya na yung undisputed heavyweight champion pagkatapos mag-retire dito ni Jon Jones. So napakadami mga gandang laban, nakaabang-abang dito sa UFC, no? Hinihintay natin yung laban din ni Makhachev versus JDM. Napakagandang laban, no? Grabe, welterweight yun. Welterweight division. Kasi ang maganda ron, pag nanalo si Makhachev, pwede niya makalaban, no? Si Ilia Topuria. Either mag-move up si Topuria from lightweight to welterweight or mag-move down naman itong si Makhachev from welterweight to lightweight. Dahil syempre dating champion ng lightweight division itong si Makhachev, iniwan niya lang dahil nga natalo. Alam naman natin na hindi niya lalabanan si Belal kung sakaling si Belal yung nanalo kay JDM. Since nanalo si JDM, nag-move up siya para i-challenge niya na itong dahil naman talagang gusto ni Makhachev noon, Islam, na magkaroon o maging 2 belt champion, no? Lightweight and then welterweight kasi si Ilia Topuria featherweight and lightweight champion na rin. So ngayon, napakaganda nun. Kasi mauugo nga naman, di ba, na talagang ilan yung mga pasaring ni Topuria na umalis itong na tumakbo para lang hindi niya daw makalaban si Topuria, nag-move up. Diba? Pero gusto niya naman talaga makalaban. Ewan natin. Tayin natin yung mga pangyayari pagka laban. Pero siguro mga pa yan. Either September, October. September yata. September ang laban nila. No? So in training na rin si Makhachev. So napaganda yan. Kaabang-abang yan. At last, ito. So magandang pag-usapan natin. Although wala pa rin finalize kung kailan at kung sino yung mga kalaban nito for lightweight kasi tatlo pinag-uusapan dyan, no? Si Justin KG, si Arman Tsarukyan o si Paddy Pimblett. So napakagandang pag-usapan nito, napakaganda nito, no? Napaka-controversial na ngayon ng lightweight no? Dahil sa pagkakapanalo nga ni Topuria, no? So syempre alam naman natin yung history noon, no? Na si Arman Tsarukyan siya yung naging baka fighter nung laban ni Charles at ni Ilia Topuria, no? Pero ang umakyat sa stage
ang umakyat sa stage si Paddy Pimblett, no? Yan ang umakyat sa stage. Nakakatuwa nga kasi ang number 1 contender si Arman, siya rin yung backup fighter kung sakaling may magkaroon ng ma-miss weight, no? Nagsa sa kanila. Si Arman yung magiging backup. Pero ang umakyat pa rin sa stage si Paddy. Dahil nga sa history nila, di ba? So, nagkaroon sila ng history, talagang matindi yung rivalry nila, no? Dahil doon sa ano ba yun? Basta nakalimutan ko na yun, hand sanitizer yata yun eh. Parang nagbatuan sila doon o munti ka na, no? Munti ka nang magsapakan sila doon. So anyway, matindi yung rivalry nila. Yan ang magandang pag-usapan, no? Mga bats, na magandang pag-usapan at magandang abangan, no? Probably kung hindi man ngayon taon, no, early 2026 yan, no? Araw January, February yan. Pero hopefully, no, mapanood na natin this year, no? Around November, December, end of the year, no? Para maganda naman yung pagtatapos ng taon. So, yun lang muna mga buds. Marami pa tayong pag-uusapan sa next upload natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Salamat sa panonood mga buds. Bye. Peace show.